to 50,000. Kasi kakaibang race po ito eh. No? Apo. In general, yung price. Tapos may home partner winner. Media naman po yung home partner no. Yes, Judith, ano yung tanong mo? Yung total purse ng karera. Total purse, nasa almost 500,000 yung cash prizes po natin for the amateur and then for the elite. Tapos, yung elite po natin, iba yung price natin sa stage 1, iba yung price sa stage 2, iba yung price sa combination. Okay. Ako. One question lang po. Doc, Sir Snow. Boss Aba, kaya ko. Curious lang ako, sir, na napanood ko sa isang reel or ano yata, yung nagkakaroon pala ng hatakan pag sa abutan ng tubig. Ano? Apo, yung sticky hand. Sticky battle. Sorry, sticky battle. Akala mo, inaabot lang yung tubig. Pero kakapitan niya. 3 seconds lang yan, di ba? Ang allowed. Paano niyo binabantayan to? Kung madami yung abutan, nababantayan pa po ba yan? Yes sir, kaya po nandun po kami sa Pure Cycling as a commissar po para po matignan po lahat yung mga irregularities doon sa ano. Kasi we will apply the UCI rules. So bawal po talaga yung sticky battle. May nangyari po sa abroad na mga ganun po. So dito po, pwede rin po yun, iaabot o kaya pagka binubusan, kaya ayaw po namin yung binubusan, dapat iaabot na lang po. Kasi pag ibubus mo, tinutulak din yung siko. So may ganun din po yun. No? So, Tsaka compared po kasi, tsaka yung karera po kasi, Boss Abak, ang rules po niyan is meron po kaming dinedesignate na feeding zone area. So pag feeding zone area, doon po nagpapalit yung service vehicle, papasok po didikit po sila sa peloton, tsaka po sila magbibigay. Hindi po isa-isa no, i-educate na rin natin yung mga viewers natin. Hindi po isa-isang binibigyan ng sasakyan yung rider. Meron po silang tinatawag na designated domestic. Yung domestic po, siya yung bababa sa service car nila, siya yung lalagyan ng mga tubig tsaka ng pagkain. Tapos babalik po siya sa race call, di-distribute na niya isa-isa yon, no? So it's on the 30th kilometer, tama ba ako? And the 80th, tama? yes. Okay, so ganun yung feeding zone natin. Now, yung pag-feed naman, sa kalagitnaan ng karera na hindi ho sa feed zone, nababantayan po ng mga marshals namin yan. Kasi we have deployed about 90 marshals, no? 90 na motorcycle riders, no, na marshals po ang nakapalibot po sa karera natin to ensure safety and of course to ensure balance, no, and equality dun sa race natin. Yes. Okay. Okay, just one more. Okay, Idol Snow. Yes, go! Yung sa LGU support, kanina na nasabi natin kay Dr. Gary, ano naman yung inyong point of view niya dito sa LGU support and to make sure niya na everything takes place nga pagdating nga sa People's Race? Yung mga LGUs naman po, in terms of yung pong security, traffic management, yung gamit po namin ng mga areas nila. Ang maganda po sa LGU natin, for example, ng Pikwan, last time Palayan and Gimba, magpo-provide po sila ng shelter para dun sa mga siklista po natin na dadayo. Tandaan mo ninyo, 3,000 plus at least yung hinihintay po naming siklista this coming Saturday. Yung iba ho, accommodation. Galing po ho yung iba ng Quezon Province, yung iba ho galing ng Mindanao, ng Cebu. So, tapos ang mahirap po doon, puro motel lang po yung yung mga kwartong available sa Nampikuan. Kasi nga po, maliit na bayan lang po siya and kaya po dinala namin din yung larga para makatulong din po ma-introduce sila. No? Bubuksan po nila yung MDRRMO, yung kanila pong evacuation center, no? Para po doon sa mga siklista, para temporary housing nila habang nandoon po sila starting on the 27th, no, 28 and then 29, doon po sila matutulog ng libre. No? Sagot po yun ng mga LGU. Okay. Sige, Doc Gary, please invite all our friends to witness. Kamusta ba? Nabihitin naman ako doon. Yes. Dagdagan mo pa 1 hour. Yes, Doc.